Okay no mga apo, kumusta? Muli, ako pa rin ang inyong Lolo Kakoy. At sa video natin ngayon, meron akong magandang ituturo sa inyo. Ito isang napakahalagang bagay, lalo na sa ating pang-araw-araw na buhay. Alam nyo ba na mababasa natin sa Biblia ang mga itinuturo ni Jesus kung paano tayo magkaroon ng magandang pamumuhay? Oo, tama ang inyong narinig. Sinabi ni Jesus ang 4 na sikreto patungkol sa mga negosyo na kailanman ay hinding-hindi bumabagsak o malulugi. Ito'y 100% guarantee. Kung susundin mo ito, tiyak panalo ka. Pero tandaan, meron itong mga ipinagbabawal. Sinisiguro ng Diyos na magagamit mo sa tamang paraan at hindi sa iyong pansariling kagustuhan at mga layaw. Kung makalimutan mo ito at nagawa mo ang mga ipinagbabawal, siguradong ikaw ay babagsak. Hindi ito mahika at hindi rin ito orasyon. Ito'y makadiyos na pagpapahayag. Alam ko nga matagal ka nang nag-iisip ng mga plano para sa iyong mga negosyo, pero wala pa ring nangyari. Siguro dahil una, wala kang kapital. Yun ang pinakaunang hadlang. Ngayon makinig ka. Kung gagawa ka ng plano, kahit anong plano, basta sa kabutihan at hindi sa pansariling layaw, dapat ang plano mo ay banal. Paano magiging banal? Dapat ang mga plano mo ay ilalatag mo sa Diyos. Dapat ang Diyos ang una mong pagsabihan para ang plano mo ay magiging banal. Para ang Diyos ang gagawa ng mga stratehiya kung papaano ang magiging takbo ng iyong inilatag na plano. Alam ng Diyos kung ano ang nasa loob mo. Hindi lamang mga kahinaan mo, kundi mga prinsipyo rin. Hindi lamang mga panalangin, kundi kahit pa ang iyong mga estratehiya ay nakikita niya. Pero lahat ng iyon ay kulang kung wala ang Diyos na gagabay sa iyo. Alam niyo ba kung ano ang problema? Maraming tao ang sumasampalataya at nagmamahal sa Diyos. Sila'y sumasamba, nag-aayuno at nanalangin. Ngunit nanatili pa rin silang nakagapos sa usaping pinansyal. Bakit kaya? Hindi dahil hindi tapat ang Diyos, kundi dahil binaliwala nila ang mga tagubiling ibinigay ng Diyos sa kanila o maaaring hindi nila ito nakita. Kaya ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang 4 na biblical businesses na itinuturo ng Diyos na walang hanggan, subok na at nakaugat na sa kasulatan. At kung gagawin mo ito, hindi ka lang nagtayo ng isang magandang karir sa buhay mo, kundi ito'y isa na ring tawag mula sa Diyos. Ang unang dapat gawin, siguraduhin ang daloy ng kita. Ayon sa Ecclesiastes chapter 11 verse 12, ganito ang ating mababasa. Magbigay ka ng bahagi sa 7 at maging sa 8, sapagkat hindi mo alam kung anong kapahamakan ang darating sa ibabaw ng lupa. Sa madaling salita, huwag kang umasa sa iisang pinagmumulan. Huwag mong hintayin na isang trabaho lamang ang magtaguyod sa iyo habang buhay. At ang pinakaimportante ay ang mag-ipon.
Pag-ipunan mo ang iyong bukas at para sa mga plano. Dito na papasok ang sinasabi ko kanina, ang kawalan ng pundo o kapital. Ngayon, ano ang ibig sabihin na huwag kang magtrabaho sa isang trabaho lang? Ibig sabihin, gamitin mo ang talento mo. Hindi ibig sabihin na magtrabaho ka 24 oras. Wala ka ng pahinga noon. Baka hindi mo palang alam na binigyan ka ng Diyos ng mga talento, hilig at karunungan. Kung ano man ang mga iyon, dapat magamit mo yun. Baka yun din ang susi ng iyong pag-angat sa buhay. Meron tayong mababasa sa Proverbs chapter 31, isang babae na hindi lamang nagpapatakbo ng isang negosyo. Siya ay nag-aangkat, nakikipagkalakalan, nagtatanim at nananahi. 4 na daloy ng kita sa loob lamang ng isang kabanata. Hindi lamang siya nananalangin para sa probisyon, kundi naghanda rin siya para sa kasaganaan na siya ay uunlad balang araw. At ang pangalawang dapat mong gawin ay lupa, real estate. Ang lupa bilang pamana, ayon sa Genesis chapter 13, lahat ng lupa na iyong nakikita ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak magpakailanman. Ang lupa ay hindi basta lupa lamang. Sa Biblia, ito ay pamana, pagkakakilanlan at tipan ng Diyos. Maging si Jesus ay nagturo gamit ang mga ubasan at bukirin. Hindi dahil siya ay marunong, hindi dahil siya ay guro, kundi dahil siya ang pinagmulan sa lahat ng biyaya at kasaganaan. Ang lupa ay hindi lang dahil sa pagsusumikap ng tao, ngunit ito ay isang pamana ng Diyos. At wala nang mas hihigit pa kaysa lupa. Ang mga sasakyan ay kinakalawang, ang mga gadget ngayon ay masisira, ang pera ay mawawala ng halaga, ngunit ang lupa ay mananatili. At may pagkakataon pang ang lupa ay mas higit pa kaysa sa kung ano ang meron ka ngayon. Ito lamang ang ari-ariang nilikha mismo ng Diyos sa kanyang sariling kamay. At ito'y ibinigay ng Diyos sa tao. Pangatlo, ang negosyong nakabatay sa karunungan. Ayon sa Proverbs chapter 4 verse 7, ang karunungan ang pangunahing bagay. Kaya kumuha ka ng karunungan at sa lahat ng iyong karunungan, kumuha ka ng pangunawa. Maaaring wala kang pabrika, ngunit meron ka namang pag-iisip. Ano ang iyong pinagdadaanan? Ano ang iyong natutunan? Anong sakit ang iyong dinadaanan na nagbibigay sa iyo ng higit na karunungan? Mayroon kang kayamanang nakatago sa loob mo. Magturo ka, sumulat ka, magbahagi o ipamalas ang taglay mong galing. Kung sa tingin mo, diyan ka magaling at diyan ka mas nakakaalam, gamitin mo yan sa pamamaraan bilang negosyo o kahit sa anong bagay na makapagbigay sa iyo ng ginhawa sa buhay. Ang mundo ay hindi lamang nagbabayad para sa aksyon, kilos at gawa, kundi para rin sa pananaw at pahayag mo na ibinigay sa iyo mula sa Diyos. Iyan ang karunungan sa mas mataas sa lahat na antas. At pang-apat na iyong dapat gawin ay ang ekonomiya ng paggalaw. Ito ang kadalasang hindi napapansin ng marami, ang transportasyon. Oo, tama ang narinig mo,
ang paggalaw. Sinabi sa Genesis chapter 45, sinabi ng paraon kay Jose, kumuha ka ng karwahe, dalhin mo ang iyong pamilya, halika at magmadali. Bakit? Dahil ang paggalaw ang nagligtas sa isang bansa, maging ang batang si Jesus noon ay naprotektahan sa pamamagitan ng paglalakbay. Si Jesus ay gumamit din ng asno para sa transportasyon. Ngayon, pag-isipan mo ito. Meron kang sasakyan sa iyong garahe, ang motorsiklo mo. Isipin mo ang ruta ng mga sasakyan. Hindi lang ito basta transportasyon. Isa itong pagbabagong naghihintay na maisakatuparan mo. Magsimula ng mga small businesses na kung ano ang meron ka. Mag-deliver, magturo sa kalsada, o maglako at magtinda ng mga kakaiba na tumatatak sa mga mamimili at makakuha ka ng atensyon sa kanilang mga hilig. Ang pananatili mo sa isang lugar ay nagbubunga ng kakulangan at katamaran. Ngunit ang paggalaw ay nagbubunga ng pagpaparami at pagpapausbong. Ngunit tandaan mo rin, ang mga bagay na ito ay dapat hindi mo gagawin. Ito'y tinatawag na apat na espiritual na patibong na humahadlang sa negosyo, na sisira sa pagpapala ng Diyos kung iyong papabayaan. Una, ang utang. Ang nanghihiram ay alipin ng nagpapautang. Ang utang ay nagpapalabo ng pananaw, nagdudulot ng takot, at nagpapabagal ng pagsunod at pagsusumikap. Ikalawa, katamaran. Ang kaluluwa ng masipag ay saganang mabubusog. Tigilan ang sobra-sobrang pagpaplano. Simulan mo ngayon na magtayo o kumilos ka na ngayon. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ikatlo, maling motibo. Humihingi kayo at hindi ninyo tinatanggap sapagkat mali ang inyong mga motibo. Nakikita ng Diyos kung bakit ka nagtayo. Kung ito'y para sa kapalaluan, hahadlangan ito ng Diyos. At kung ito'y para naman sa layunin, siya mismo ang magpupundo nito at siguraduhin ng Diyos na walang makakahadlang. Ikaapat, kasinlaki. Ang nagbibigay ng malaya ay lalo pang yumayaman. Ang pagbibigay ay hindi kawalan. Isa itong espiritual na transaksyon na nagbubukas ng mga pintuan ng probisyon. Kaya huwag kang manghinayang kung meron kang natulungan at hindi siya nagbayad ng mga kabutihang loob na naibigay mo. Dahil alam mo ba kung bakit? Ang Diyos na ang magbabayad sa iyo. At kapag ang Diyos ang nagbabayad ng utang ng iba, ang matatanggap mo ay doble-doble, siksik, liglig, at nag-uumapaw na biyaya. Ngayon, nais kong manalangin ka kasama ko para sa katuparan ng iyong minimithi. Dakilang Ama na makapangyarihan, ikaw ang aking pinagmumulan. Nagsisisi ako sa paghahabol ng pera na hindi man lang nag-iisip sa pagbibigay sa iyo ng parangal at papuri. Ngayon, isinusuko ko na ang aking mga plano, ang aking oras, ang aking talento, at ang aking negosyo. Ituro mo sa akin, Ama, kung paano magtayo ayon sa iyong salita. Pagpalain mo ang aking mga kamay para sa iyong kaluwalhatian, hindi para sa aking kayabangan.
Ako'y nagsasalita ng may pagpapala sa iyong pangalan. Ako'y nagsasalita ng puno ng kaluwalhatian. At ako'y nagsasalita ng kasaganaan at puno ng pag-asa. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, kumilos ka kaagad. Isulat mo ang mga ideyang iyan. Simulan mo ang iyong mga plano. At sabihin mo, ang Diyos ang aking CEO. Siya ang nagmamay-ari nito. Ako'y magtatayo ng may mga layunin at hindi ako mabibigo.